At ngayon mga gili naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangpitong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nang dibo ni Goldie, naghanda sila. Pero ang mga bodyguards nila at mga kasambahay ang ginawa nila ng 18 roses. Dahil wala namang mga kaibigan si Goldie at ang gobernador sa kanilang probinsya at ang anak nitong si Gabriel ang tumalon. Hinanap nila Nikki ang bahay ni Darla para isauli ang credit card nito na naiwan sa kanilang salon. At nagulat si Darla na andoon ang kanyang best friend at mga kaibigan doon sa salon. At di na rin niya maitago si Goldie. Pero nagkita sila ni Nikki at Goldie at ni Jerry. Wala silang kaalam-alam na anak pala nito. Edgar, gumising ka. Ano ba? Bakit natutulog bang tao eh? Hindi kasi ako makatulog. Nag-aalala ako. Ito na yung sinasabi ko sa'yo eh. Dumating na yung kinatatakutan ko. Nangyari na. Relax nga lang dyan. Wala namang nakakaalam, di ba? Kahit na, may kasabihan tayo. Kung may usok, may apoy. Di ba? Anong gagawin natin? Bukas na bukas din. Babalik tayo sa probinsya. Ha? Oo. At ayokong magkita pang muli sina Nikki at si Goldie. Nakapag-book ka na ba ng flight natin? Hindi pa. Bakit? Ano ba? Di ba napag-usapan na natin ito? Na pagkatapos nito, babalik na tayo ng probinsya. Huwag kang mag-alala. Gagaw ko ng paraan bukas. Ikaw kasi. Tuloy, bukas yan. Daddy, Mami, gusto ko pong magpasalamat sa paghanda ninyo sa birthday ko. Walang anuman, anak. Mami, pwede po bang tumabi sa inyo? Dito po ako matulog. Oo naman. Ano? Halika dito sa tabi namin. Edgar naman. Thank you po, Daddy. Ang sweet naman ng daddy ko. Anak, alam mo, ang sikip-sikip na natin dito eh. Tapos dito ka matutulog. Okay lang po yun, Mami. Okay, di ba, Daddy? Oh, paakap naman, Mami. Anak, ang sikip-sikip na dito. Ganito na lang ha. Bumalik ka na lang dun sa kwarto mo at doon ka na lang matulog. O sige na, good night na anak. Okay. Good night, Mami. Good night, Daddy. Alam mo, ang ganda-ganda ng anak ni Darla. Oo nga eh. Parang ikaw, Nikki. Ikaw ha, ang aga-aga, binobola mo ako. Pero ang totoo, ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Parang nakita ko na siya noon. Oo, parang kilala ko din siya. Ang gaan-gaan din ng loob ko sa batang yun. Alam mo, ang bait-bait ng batang yun. Maganda ang pagpapalaki ni Darla. Siguro kung nandito sa atin ang anak natin na si Ana, tiyak, magkaibigan yung dalawa. Sorry sir, patawarin niyo ako. Ma'am. Nasaan ang anak ko? Saan mo dinala ang anak ko? Patawarin niyo ako, ma'am. Kasi nung tingnan ko po sa pinagdalan ko, wala na po ang bata doon.
Hayop ka. Saan mo dinala ang aming anak? Saan? Anak! Nasaan ang anak ko? Nasaan? Edgar, aalis na tayo. Ready na ang lahat. Ano? Agad-agad? Naku naman, ang bilis naman. Bakit pag ako ang tagal? Anong ginagawa ng pera? Pag may pera, okay ang lahat. Yan ang lagi kong sinasabi sa'yo noon pa. Kaya gusto ko ngang yumaman eh. Dahil lahat nabiibili pag may pera ka. Wala kang utang na loob. Ilang taon kitang binayaran dito. Ang gusto mo, ikaw lagi ang nangunguna sa lahat ng desisyon ko. Ang gusto mo, ikaw ang nasusunod. At tribida kang hampas lupa ka. Wala kang utang na loob. Lumayas ka ngayon din. Layas! Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Layas! Mas malayo po yung Mindanao. Kulang po yung pera ko eh. Wala akong pakialam kung wala kang pera! Umuwi ka na doon sa tondo, hampas lupa! Mami, anong nangyayari? Sige na, go back to your room, anak. Yaya, anong nangyari? Ay, babay anak. Magpakabait ka ha. Okay lang si Yaya. Masaya ako dahil napalaki kita ng maayos. Huwag mong sasayangin lahat ng itinuro ko sa'yo. Yaya, huwag kang umalis. Yaya, huwag mo akong iwan. Basta, lahat ng itinuro ko na kabutihan sa'yo ay gawin mo. Sumunod ka sa mga magulang mo at irespeto mo sila. Yaya, paano na? Pag wala po kayo dito, sino ang magbabantay sa akin? Sino po ang makakatabi ko sa pagtulog? Yaya, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita, Yaya. Kayo po ang pamilya ko. Goldie, pamilya na rin ang turing ko sa'yo. Parang anak na rin kita eh. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Pero kailangan kong umalis. Alam ko, pag si mami mo ang nag-alaga sa'yo, alam ko na magiging okay ka. At makakahanap sila ng yaya mo na mas bata. Di tulad ko na nagkakaedad na ako. Makakahanap kayo ng mas mabait kaysa sa akin. Yaya, ayoko. Huwag kang umalis. Yaya, Goldie, ayoko. I said, go back to your room! At ikaw, umalis ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito! Yaya, huwag akong iwan. Yaya, parang awa mo na. Yaya, Mami, bakit niyo siya pinabalas? Bakit? Tinatanong mo kung bakit? Kasi ang tagal-tagal ko na siyang pinagkakatiwalaan, sinasahuran ko siya ng maigi, tapos ganito lang ang gaganti niya. Trinato ko siya na parang pamilya. Pero anong ginawa niya? Pinagmamalakihan niya ako? Kung makasagot sa akin, walang respeto. At kahit na masakit sa loob ko, ginagawa pa rin. Sinasagot-sagot niya ako. Kaya sinisanti ko na siya. Sinasabi niyo, mabait po si Yaya. Hindi mo kasi alam ang nangyayari. Alam mo, Goldie, hindi ko lang pinapakita sa'yo. Ang katulong na yon, ha? Kung makasagot sa akin, walang respeto. Akala mo Mami. kung sino? Mami, please. Pabalikin niyo si Yaya. Silvia, mahal na mahal ko siya, Mami. Tumigil ka! Tumigil ka na, Goldie! Lumayas na si Silvia. Kasi masamang tao yon.
Di siya masamang tao! Hindi! Pabalikan mo siya! Pabalikan mo siya! Pabalikan mo! Goldie! Pabalikan mo siya! Goldie! Anak, calm down. Pasensya ka na, ha? Nabigla lang si Mami. Pasensya ka na kung sakaling napagtaasan kita ng boses. Sorry na, anak. Sorry. Pabalikin mo si Yaya dito, Mami. Anak, maghahanap na lang tayo ng iba. Yung the best na yaya in the world. Ayoko. Si Yaya ang gusto ko. Siya lang. Gugupitan ko ang buhok niya. Bisit, walang ginto. Puting buhok ang meron. Ngayon pa, kailangan ko ang pera. Bakit walang ginto sa buhok niya? Puro puti ang lumalabas. Ay, naku, bakla, ha? Tingnan mo ang bus natin, si Nikki. Talagang hindi tumitigil hanggat hindi nila nakikita ang kanilang anak. Oo naman. Anak niya yun eh. At nag-iisang anak nila, di ba? At saka, nanay yan. Palibhasa, wala kang matres, kaya di mo alam ang damdamin ng isang ina. Alam ko naman na wala akong matris, ano? Pero alam mo, naaawa na ako sa kanya talaga. Naawa ko kay Busnika. Hindi nila alam talaga kung saan nila dinala yung anak nila. Kung saan dinala ng kidnapper na yun. Alam mo, ang mabuting gagawin natin dyan sa kaibigan natin yan ay suporta. Di yung ganyan. Naawa na rin talaga ako eh. At yan andyan na yung inuupahan niya na senador. Ay, bakla! Yung gusto natin pala, tapos na. Ay, naku, nasusunog yung buhok. Sunog na! Gabriel, salamat ha. Sinamahan mo ako ngayon. Walang ano man. Basta kayo. Alam niyo naman mabait akong tao. Ha? Hindi akong papagsamantala. Wow! Yan ang gusto ko sa isang tao. Yung mabait, hindi mapagsamantala. Anak, At ako narinig mo yun. ba ang sinabi ni Gabriel? Mami? Okay. Mami, sandali. Gusto ko po itong ice cream. Oh, sige, di. Bumili ka. Thank you, Mami. Kuya, isa po. Okay. Salamat po. Parang si Yaya yun. Yaya! Yaya! Goldie, anak! Goldie! Bumalik ka dito! Goldie!
Gunggong kayo! Hanapin niyo si Goldie, nawawala! Dala niyo! Nasaan na siya? Ma'am, hindi pa na po namin nakita. Tanga! Nakalayo na. Di hanapin mo! Hanapin mo ang anak ko! Mga walang silbi kayo! Shit! Nasaan ang anak ko? Goldie! Nawawala ang anak ko! Ang kayamanan ko! Nawala na rin pag nawala si Goldie! Yaya? Ay, sorry po. Akala ko ikaw yung yaya ko. Parehas kayo kasi ng damit. Nasaan na kaya si Yaya? Baka nasa kamag-anak niya. Baka kung ano nang nangyari sa yaya ko. Yaya! Bumalik ka na! Magpakita ka sa akin, Yaya! Ah, doon sa banda doon. Baka sakali na makita ko si Yaya. Ano ba to? Gutom na ako. Tinapay lang ang kinain ko. Yung pinsan ko, sa Tondo nakatira, pero wala na siya doon ngayon. Saan kaya ako pupunta ngayon? Ay, grabe talaga si Darla. Sinisanti agad ako. Mayaman sila, pero walang kapuso-puso. Bakit ngayon pa nakapus ako sa pera? Paano ako ngayon makakauwi sa probinsya namin? Paano? Ano kaya? Pumunta ako doon sa friend ni Mami. Oo, alam ko. Mabait yun. Kaya hanapin ko sila. Kailangan na humingi ako ng tulong sa kanila. Ayokong pumalik sa probinsya. Parang dito sa Maynila ang gusto ko. Kailangan mahanap ko ang bahay ni Tita Nikki at Tito Jerry. Kailangan at ipapahanap ko si Yaya. Sandali lang. Andyan na. Oh, Goldie, bakit ka nandito? Alam ba ng mami mo na nandito ka? Oh, Tita Nikki, di po niya alam. Tumakas po kasi ako dahil pinalayas po niya ang yaya ko. Oh, halika, tuloy ka muna. At kumain ka dito, anak. Ah, naku, bakit ka kasi umalis eh? Tita, pwede po ba dito muna ako sa inyo? Ha? Oo, sige, dito ka muna. Pero paano kung hanapin ka ng mami mo dito? Ayoko nang umuwi muna kina Mami. Gusto ko ang yaya ko. Gusto kong kasamang yaya ko. Teka, Iha, may tumatawag. Sandali lang. Hello? Yes. Darla, bakit? Ha? Si Goldie? Please, Tita Nikki,
Huwag mo pong sabihin na nandito ako sa inyo. Huwag po. Dito muna ako sa inyo. Please lang po. Sabihin kaya ni Nikki na nandoon si Goldie sa kanilang bahay. Magili naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.